Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Sister Rowena Orpalas ng CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos mula sa Numbers 24 verses 1 and 2. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Diyos Ama namin sa langit na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. Nawa ay samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-aaral at pakikinig na iyong salita. Nawa ay pagpalain mo ang bawat isang makakapakinig na iyong salita sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong tunghayan sa ating Biblia ang Numbers 24 verses 1 and 2 na may pinamagatang Continuation of Preparation for the Prophecy. Verse 1. Now when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he did not resort to divination as at other times, but turned his face toward the wilderness. Verse 2. When Balaam looked out and saw Israel encamped tribe by tribe, the Spirit of God came on him. Sa Tagalog, nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng salita ng Espiritu ng Diyos. Dito ay sinasabi na nakita at napatunayan ni Balaam na ang Diyos ay panig sa mga Israel at hindi siya laban sa mga ito. At nais ng Diyos na sila ay pagpalain at hindi sumpain. Kaya si Balaam ay hindi na gumamit o nagsagawa ng anumang pangkukulam o orasyon gaya ng ginawa niya sa dalawang naunang. Sapagkat sa dalawang naunang orakulo ay sinunod niya ang tradisyonal nilang ginagawa upang malaman nila ang nais ng kanilang Diyos sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa lamang loob ng mga hayop na kanilang sinasakripisyo. Kaya itinigil na ni Balaam ang mga gantong mali at hindi tunay na pamamaraan ng mga pagano at siya ay nakinig na lamang sa kung ano ang sasabihin sa kanya ng tunay na Diyos ng mga Israel. Tunay nga na ang sino mang iniibig ng Diyos ay kanyang iniingatan at pinagpapala. Sabi nga sa Romans 8:31, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kaya ito ay nagpapatunay na pag nasa atin ang Diyos, walang sino man o anumang bagay ang makakahadlang para tayo ay kanyang pagpalaan. Maraming salamat sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na may lalang ng langit at lupa, patuloy ka po namin pinupuri at pinasasalamatan sa iyong salita na naibahagi sa araw na ito. Nawa po ay mas marami pa po ang maabot at makapakinig ng iyong salita. Dalangin namin na ang lahat ng aming narinig ay tumingin sa aming mga puso at maging aming kalakasan at pag-asa sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po Panginoon at sa iyong banal na Espiritu. Nawa ay palaging sumaamin ang iyong kapayapaan, pag-ibig at ang lubos na pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.